Magandang gabi po. Ako po si Reyna, rejoicing God always sa mga kahangahangang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagkamatay sa cross. Ako po'y nagagalak na maibahagi muli sa inyo ang mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoong Hesus, at ako po'y nagpupuri sa kanya sa mga nanglayuning pinagkaloob niya nito sa akin. At alam kong ganoon din po kayo, na may pagtiyagaan niyo pong panoorin, pakinggan hanggang sa wakas. Ang ating Diyos po ay Diyos ng kapayapaan at Diyos ng pag-ibig at laging pag-asa. At alam ko rin po na ikaw, ako, kapatid, pinili ng Diyos. Gusto niya sa atin na magkaroon tayo lahat ng ating mga pangangailangan para wag tayo mag-alala sa buhay nito. At lagi tayong magtiwala sa Kanya na siya ang bahala sa lahat. At kung meron ka man ng isa sa mga ito, basahin natin sa Mateo chapter 5 verse 9. Mapalad ang gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ituturing ng mga anak ng Diyos. Napaka-bless at napakapalad natin talaga, kapatid, kapag meron kang pag-uugali na ganito. Kasi sa totoo po, hindi naman natin gusto ng kaguluhan, maingay, hindi natin kagustuhan na mayroong mga away at magulo. Ang sarap pong pakinggan yung payapa, masaya, puro pag-ibig, kadakilaan ng ating Panginoong Hesus. Yan po ang sarap pag-usapan. Pero dahil andito pa tayo sa mundong ito, po gusto ng masama yung ginagawa ng mabuti at hindi rin po gusto ng mabuti ginagawa ng masama. Kaya po talaga naman na magulo pa rin ang buhay nito. Pero dahil may mga rules tayong sinusunod sa mundong ito, meron pa rin naman pong kapayapaan kahit pa paano. Pero hindi po yun yung kapayapaan na sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Basahin po natin sa Juan chapter 14 verse 27. Kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Talaga pong kung wala talagang sinusunod na rules ang mga tao sa buhay na ito, magulo talaga ang mundo. Pero hindi po yan sinasabi ni Lord na kapayapaan. Ang sinasabi niya, kapayapaan sa langit, na kahit andito tayo sa mundong ito, tayong pinili ng anak ng Diyos, yung banal na espiritu ang nagbigay sa atin ng kapayapaan, na huwag mabalisa, huwag matakot, may tiwala tayo sa ating Panginoon na siya ang kumikilos sa lahat, siya ang ating saklolo, siya ang gabay sa mga landas natin tinatak sa buhay nito. Kaya sinasabi rin po sa Biblia na i-meditate natin sa salita ng Diyos, gawin natin gabay araw-araw sa ating buhay. Siya po ang magbibigay sa atin ng kaligtasan, kagalingan, kaligayahan at kapayapaan sa ating buhay, ang salita ng Diyos. Sa Diyos lamang po natin matatagpuan ang lahat ng iyon. Nagpapasalamat po ako kasi po alam ko na ikaw at ako, isa sa pinili ng Diyos. Kahit andito pa tayo sa mundong ito, may mga stress man po dumating sa buhay natin, pag magtiwala ka sa ating Panginoong Hesus na siya ang bahala sa lahat, God fight our battles, huwag kang mag-alala. Sapagkat ang mga taong hindi naniniwala sa Diyos, yun lamang po ang nababalisa at natatakot sa buhay nito. Kahit mayaman ka man po o hindi, kapag wala kang pananalig sa ating Panginoong Hesus, meron kang mga ganyang klaseng pakiramdam, yung takot at balisa. Pero pag anak ka ng Diyos, naniniwala ka, may tiwala ka sa Diyos, protektado ka ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus, hindi ka basta-basta matatakot. Kasi alam mo na si Lord, andyan sa buhay mo, kasama mo siya. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Yan ang pinangako niya sa atin. Huwag tayong matakot kahit andito pa tayo sa mundong ito. Siya ang bahala sa lahat. Pag nakita ng Diyos Ama ang banal na dugo ng ating Panginoong Hesus sa atin, ligtas tayo. Marami pong salamat at naway maramdaman mo ang kaligayahan na nararamdaman ko rin, kapatid, at ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus na napakasarap. At naway maibahagi mo rin ang pagmamahal at kaligtasan ng ating Panginoong Hesus, at naway pagpalain ka ng ating Panginoong Hesus at ang iyong buong pamilya. Marami pong salamat sa iyong panonood at God bless you all.